Ngayon ay ika-18 ng Mayo. Ako si Lorlyn Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Senado nag-convene na bilang impeachment court. Kilos protesta sa Senado para sa impeachment laban kay VP Sara. The Senate was never under attack, ayon kay Yusek Castro. DOH nakipag-ugnayan na sa World Health Organization kasunod ng idineklarang global health emergency bunsod ng Ebola outbreak sa Congo at Uganda. Mga OFW na nagbalik bansa mula Middle East umabot na sa higit 11,000. Lolo na nahuli sa kalsada sa Cebu, sinaklolohan ng DSWD. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, nagsagawa ng protesta sa paligid ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong Lunes upang manawagan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at pananagutan sa mga sangkot sa mga kontrobersiya sa Senado. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Nagprotesta sa tapat ng Senado ang mga rallyistang grupo upang ipanawagan ang pagpapatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano, pati na rin ang pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment laban sa kanya. Alan Cayetano! Bakal sige! Bakal sige! Inday Sara! Litisin! Bato! Bato! Huwag magtago! Arestuhin! Arestuhin! Yan ang panawagan ng mga grupong Filipinos Do Not Yield Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya, Liga Independensya ng Pilipinas at People's Alliance for Democracy and Reform sa ilalim ng Alab ng Bayan Coalition. Kabilang sa kanilang panawagan ang pagpatalsik kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Hanggat po may nakikita po kaming anomalya sa Senado na dapat po nagsiserve po sila sa taong bayan, hinalal po sila ng mga Pilipino para po mag-lead sa Pilipinas, hindi po para po mas guluhin pa ang nangyayari sa lipunan natin ngayon. Hiniling din ng mga grupo na agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Nananawagan din sila ng investigasyon at pananagutan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at sa mga umano'y tumulong upang makaalis ito sa Senado habang may usapin ng warrant laban sa kanya. Anila, ang pangyayari sa Senado ay nag-udyok ng kilos protesta. Noong nakaraang linggo, kabilang sa pagpapalit ng liderato at insidente ng putukan sa loob ng gusali. Panagutin kung dapat managot, kung sinasabi ni Inday Sara, ni Vice President, na wala siyang kasalanan, patuloy, ilatag niya po yung mga reason kung bakit wala siyang kasalanan sa impeachment niya. Sa gitna nito, nagpatuloy naman ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte nang maipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Samantala, itinanggi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kaugnayan ang pagpapalit ng liderato ng Senado sa impeachment trial. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Kung galing ko naman na pati NBI is under my command pala. Sinabi niya na maraming issue at magkakaibang naratibo ang umiikot kaugnay ng Senate leadership change at ng insidente sa Senado. Aniya, pawang pamumulitika lamang ang panawagang patalsikin siya. There's no reason to Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators. Dati na silang may meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Patuloy namang nakaantabay ang mga grupo habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Senado kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nag-convene na pasado 3:00 ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
Mga senador nanumpa bilang senator judges, Senate President bilang impeachment presiding officer. Nagbabalik si Jade Buhoy. Ngayong araw, sinimulan na ang pag-convene sa Senado bilang impeachment court upang siyasatin ang isyong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Nauna nang inihayag ni Senador Erwin Tulfo na handa na umano ang minority bloc para sa impeachment proceedings at wala umanong dahilan upang maantala pa ito. Sinabi rin ni Tulfo na mahalagang maituloy ang proseso dahil hinihintay ito ng publiko at bahagi ito ng tungkulin ng Senado sa ilalim ng konstitusyon. Giit din niya, mabibigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya sa tamang forum. Una nang inaprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente at ipinadala na ito sa Senado para sa paglilitis. Kabilang sa mga alegasyong kinakaharap ni VP Sara ang umano'y misuse of confidential funds at iba pang usapin na itinatanggi naman ng kanyang kampo. Samantala, sinabi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy ang pag-convene ng impeachment court at inatasan na rin ang mga senador na dumalo at magsuot ng kanilang judicial robes. Dumating ito ng ilang araw matapos ang pagpalit ng liderato sa Senado kung saan pinalitan din si dating Senate President Vicente Sotto III. Itinanggi naman ang usap-usapan ukol sa posibilidad ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado kasunod ng tensyon at insidente ng putukan sa loob ng gusali noong nakaraang linggo. Sa kabila nito, tiniyak ng Senado na gagampanan nito ang constitutional duty kaugnay ng impeachment proceedings. Samantala, nananatiling nakahanda naman ang buong prosecution team ng Kamara sa pag-convene habang inaasahan nila ang formal na imbitasyon mula sa Senado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nagdeklara ng global health emergency ang World Health Organization o WHO matapos ang Ebola outbreak dulot ng Bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Base sa huling ulat, nakapagtala ang otoridad ng 8 laboratory-confirmed cases. Higit 200 pinaghihinalaang kaso at 80 pumanaw dahil sa pinagsususpetsahang sakit sa Ituri Province sa silangan ng Congo. Nakapagtala rin ang Uganda ng 2 kumpirmadong kaso kabilang ang isang pumanaw na parehong bumiyahe galing sa Congo. Ayon sa WHO, bagamat itunuturing na itong pandaigdigang emergency, nilinaw nitong hindi ito umaabot pa sa antas ng isang pandemic. Kasalukuyang ding kinakalap kung gaano karami ang tunay na bilang ng mga nahawahan at kung gaano na kalawak ang naapektuhang lugar ng Ebola. Kasunod nito, nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa WHO matapos ang naging deklarasyon ng ahensya. Sa atin pong ulat panahon, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng iba't ibang weather systems. Inaasahang mababawasan ang init ng panahon at makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Southern Mindanao, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang mainit at maalinsangang panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, ngunit mataas din ang tsansa ng maulap na kalangitan at biglaang buhos ng ulan dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Mararamdaman naman ang pinakamataas na heat index sa Coron at Cuyo, Palawan at San Jose Occidental, Mindoro na papalo sa 45 degrees Celsius. Susunod sa News Force. Yuse Claire Castro sinabi na the Senate was never under attack. Agarang impeachment laban kay VP Sara, panawagan ng Kabataan Party List.
lolo na nahuli sa kalsada sa Cebu sinaklolohan ng DSWD. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.